buntag ninyong tanan. Natay mga 18 ka prayer request atong hihatod sa Ginoo. Sa dili pa nato nabuhaton mga igsoon, the Book of Psalms atong series na nata sa Psalm 64. Psalm 64. And the title of this message is Deliverance from the Wicked. Deliverance from the wicked. Dapat makalingkawas gyud ta anang mga wicked. Kay ang ilang purpose is to stop us, prevent us from serving the Lord. Let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. I pray that you will bless us with your wisdom. Allow us, O God, to understand your message this morning. And I pray, Lord, that you will help us to be willing to admit our mistakes so that the devil could not use us anymore. And sa among daily life, Lord, ikaw gyud ang among sundon o i-apply namo ang mga lesson nga imong itudlo namo, Lord, each time nga naay mga messages o sa among personal devotion. Tuguti, Lord, nga magamit gyud namo ang among mga natun-an para sa pagpangalagad nimo, Lord. Salamat kaayo sa higayon nga makapaminaw mi sa imong mensahe, and please use me once again, Lord, to deliver your message according to your will. Cover us with your precious blood, O God, and I pray that you will empower me this morning, Lord, for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Psalm 64, 1 to 10, na po manika verses, is a powerful prayer of King David, who calls upon God for protection against the secret plots and malicious schemes of his enemies. So, part gyapon ni siya sa pagsigig gukod ni King Saul ni King David, mga kaigsuonan. So, giunsa man ni David paglingkawas kaning mga paggukod sa mga wicked, mga tao nga nagplano og dautan sa kinabuhi ni David to stop David from being king. Remember it is the will of God for David to become a king. Alright? So sa kinsa tong mga tao nga buot mo stop ni David sa iyang pagkahari, against to sila sa kabubuton sa Ginoo. Nakuha na to mga igsoon. So sama sad nato karon giluwas ta sa Ginoo para mahimong alagad niya sa pagwali sa ebanghelyo. Okay? Samtang naapa ta diri kay kung hipuso na tas Ginoo, di na ta niya gamiton. So samtang gaginhawa pa ka mga igsoon, it means God want to use you. Are you still breathing? God want to use you. Ayaw ka discourage, ayaw hununga sa pagunahuna. I have a mission to do. God want to use me. Unsa man nga paggamit to preach the gospel to every creature. Why laing trabaho igsoon? Ayaw glabda na imong ulo sa mga bisag unsa diha nga gusto nimong buhaton sa pagpangalaga sa Ginoo before you think of something else. I want to do this sa ministry. I want to do this for the Lord. Before you do that, you focus first kung asa ka gimanduan sa Ginoo. You focus first kung unsay intention sa Ginoo nganong giluwas kaniya. No, dili lang kay dadon kaniya sa langit mga kaigsunan, kundi ang imong na-experience sa kaluwasan isulti sa next person. Ayaw sugot nga ang kanang imong experience sa kaluwasan imo ra na. You need to share it. How wonderful to be with the Lord. How wonderful to experience the amazing grace of God. Pero kung wa nimo na experience ng amazing grace sa Ginoo mga kaigsunan, naglibog ka unsa man ilang gikuan kaning ma-feel nimo, wa man ko na feel gyud oy. You need to be saved. You need to be saved. Kaya instead ikaw i-persecute, ikaw man nagsig-persecute. Di ba? Ikaw man nagsige og kanang hatag og kalisod sa uman na mga Kristohanon. So, dako kay nang questionable kaayo ang imong claim nga luwas ka. Alright? So, I hope nakitantanan ka nun, nag-claim ta nga luwas ta, sure gyud ta. Sure na ba ta? Amen. Hindi mo amen uban, oy? Sure na ba ta? Amen. Okay, so bantayan na to, naay kaaway. Naay kaaway. Sama sa kang David, gibutang siya sa Ginoo sa trono.
isip usa ka hari sa Israel. Pero naay kaaway mga igsoon nga gustong mo kontra sa Ginoo. The reason why they became the enemy of David because first they are the enemies of God. The reason why those people around us persecuting us sa diyang naluwas na ta, it is because first of all kontra sila sa Ginoo. Are you following? Muna kita nga mga Kristohanon, pag naay chance ang yawa nga magamit ta niya to persecute other believers, nihuno na tag-worship sa Ginoo anaw eh. Action na lang na atong pag-worship. Nganong nagamit man ta si yawa? Na kung tinuod ta nag-worship sa Ginoo mga kaigsuonan, asa man ang yawa dapit mo kupot na to. Mas ngilngig pa dahil siya sa Ginoo, nga sa dihang gikuptan kas Ginoo mga igsoon, nitapad lang ang yawa, gibhuian lang kas Ginoo. So sorry, mo na pa siya. Mahadlok ng yawa sa Ginoo. Mo na yung sugot mga igsoon, nga dili ang Ginoo may imong kuyog. Mo na iyang tudlo nato mga kaigsuonan, you need to walk with the Lord daily by reading His Word and obeying it. Reading is not enough. Kung reading ra kataman, nangilad ra ka sa imong kaugalingon. Ayaw ilara imong kaugalingon mga kaigsuonan. Bisag di ka ganahan sa imong nabasahan, pulong man na sa Ginoo. You need to love it. You need to believe. You need to obey. You need to keep. Amen? You need to do it. Now, tulo ka butang aning chapter 64 sa Book of Psalms. Number 1, the secret counsel and insurrection of the wicked. Magbantay tani. Kay sekreto na silang mulihok. Alright? Sekretong mulihok mga kaigsuonan. So, unsa man ning pagkahitabua in verse number 1 to verse number 2 sa chapter 64, ingon sa Bible mga kaigsuonan, hear my voice, O God, in my prayer. Preserve my life from fear of the enemy. So, kinsa may dili mahadlok anang kaaway mga kaigsuonan nga ang ilang tumong patay mangyud. Patyon nila si David. They're trying to kill David. Because that is the only way mga igsoon nga dili na siya mapadayon nga hari siya, patyon gyud siya. So, si David, obviously, kung naay taong gusto mo patay nimo igsoon, malipay ba ka? O mahadlok ka? So that's normal. Muna si David, dito siya nisumbong sa Ginoo, preserve my life from fear of the enemy. Verse 2, tanawan sa gingon, hide me from the secret counsel of the wicked, from the insurrection of the workers of iniquity. So na ay mga secret counsel, nagplano, magtago, magmeeting mga kaigsunan para sa pagpatay kang David. Sa atong kinabuhi karon the same thing. You do not know when you serve the Lord mga kaigsunan, naapoy mga tao nga pundok-pundok diha sa tago, trying to destroy you as a servant of the Lord. Di man gani pagpatay mo'y plano, pero ang pagpatay sa imuhang dedication, ang pagpatay sa imuhang desire, ang pagpatay sa imuhang pagpangalagad, mao'y ilang intention to do. Unya dili na kay kana mga igsoon, napag insurrection. Kung sa man ang insurrection, murabag uprising. Murabag og kanang murebel sila sa authority. Mo nang insurrection. Mga rebelde, tuwas bukid, diris Philippines, tuwas sila sa kabukiran, nanago, mga insurrector, mga insurrectos. Mga insurrectos. Di ba? They plan against the authority. Mao na si David, siya man ang authority, hari gud siya. So ilang gibuhat insurrection, ang mga workers of iniquity. So, perting sakita kung ang mga Kristohanon magamit ani. No, magpundok-pundok ang mga Kristohanon, unya magmeeting-meeting, magplano-plano sila to destroy another person. Especially those who are in authority. Kay makita gyud nato mga kaigsunan nagyoy mga ingon ani, they speak against authority. Insurrection man na. That is uprising, that is rebelling. Are you listening? So nahitabo na sa kinabuhi ni David mga kaigsunan, and
posible sad nga mahitabo ni sa atong kinabuhi. Kay sigurado magyud ni mahitabo ni sa kinabuhi sa mga preachers, sa mga pastors. Kung ikaw leader ka, naa ka sa leadership sa church, mahitabo sa ninimo because somebody else are jealous of you. Nganong ikaw, nganong di man sila. Di ba? So, naagyo na ang jealousy. Pag naana envious ang mga tao, mga kaigsunan, makadrive ang yawa ana, ang yawa mo yung isigig feed o kanang mga negativity, so mo na may tabo sa usa ka Kristohanon, mo go against na sa authority nga gipaambit sa imuha. And that is, diretso na ngadto sa authority nga naghatag sa imuha og authority og diretso pud na sa Ginoo nga maoy naghatag gyud sa tanang authorities. Mao na ang Ginoo, daghan kay siya mga istorya diri sa mga kanang kuan, mga sinugo niya. Pag naa gani mangaway sa iyang tao, ang Ginoo mo'y giaway. Naman ay mga verses, di man nato na ma-deny mga igsoon. So mo na mag-careful gyud ta when it comes to rebelling against authority or saying something bad against authority, no gyud ta na. Are you listening? Atong presidente, ako man ang gibutaran, pero karon murag di naman nindot ang dagan. Pero wag gyud tay katungod mo storya bati ba no? Because that is our authority. Mo nang wag gyud ta bisag mga sitom sa daan mga igsoon, authority na sila sa daan. Kung dakpon gyud ta. Di ba? Pero di gyud ta pwede mga igsoon mo speak against or mangaway ta nila because kita may naasa sayo. Diba, na usahay, makig-away yun sa mga traffic enforcer. Ang uban, ginasmagan na ang uban mga enforcer. Diba, kaya di ko sila padakop. Kaya para nila, sakto sila. Di makadakpon, sakto ka. Naon yung mga linya-linya na mga daan, mga igsoon, ay pasabot, ana. Diba, niya, waka kasabot, ana, linya-linya na diha. Basahon magyun na nimo, samtang mag-drive ka. Kadaghan ka ron, ay junction box, mga igsoon, manuod yun diha. Nga kanang junction box, empty yun na dapat. Kay para na sa mga uban nga mga muagi ba, nga libre sila. Kanang na ay mga iskina. O, iskina, crossing. Nga imo dyan, sumputan gini mo. Dapat imo nang ilibre, kaya may iskina, possible na ay muagi diha. O, niya, dakpon ka, bigyan day ka, uy, reklamo ka, kay sayop. Are you listening? Narita sa church. O di ba? Masipyat ba ta sa atong kinabuhi? Masipyat ba ta? O di na, ang Bible, mamadlong yun na to. O nga nung sa dihang mabadlungan ka, ang pastor, imo magkasukan. Tablara na sa sito mga igsoon, nga di man na sila may gabuhat sa balaod. Igor ang managapatuman sa balaod. Ang pastor po, igor ang nagawali sa pulong sa Ginoo, di man na iyang pulong. O di ba, klaro ang mga verses atong gibasa? Na ay secret counsel of the wicked. Sa imong una-huna, mga kaigsunan, when they gather together, nagmeeting sila, unsa kay ilang plano? Unsa kay ilang gimitingan? Para tabangan nila ang authority? Secret counsel gani. Ipatawag dato nila si King David. King David, naami ka ng nindot nga sugyot. Sige, makigmeet minimo. Dili secret man. Without the knowledge of David. Amen? So sa mga kasimbahanan, behind the knowledge of the man of God, na ay mga membro nga mag-meeting-meeting. Inaot pa, wa na diri. Mauna nga dili ka support sa buluhaton mga igsoon, kay nga naman na may secret counsel. Na ay other plans nga dili in tune sa plano sa Ginoo sa iyang buluhaton. So, ang mahitabo, insurrection. Uprising. Di ba? Ang nakapait kay secret man, murag kuyog sa panon. Oh. Sa ito pa, inigwali, amen gihapon. Pero deep inside, against. Oh, nakuha ninyo? Oh, connected na siya sa hypocrisy atong Wednesday. Mo na mag-careful gyud ta, makakita gitag taong ingon ani ay jug kuyog ana nga panon mga igsoon. Kay nga naman, they are against God. Naamagi kauban gyud kay nag-meeting gud sila. No? Enemies.
of David, mga wicked, workers of iniquity. So mo na ang delikado mga igsoon kung naana karong panahon na sa buluhaton sa Ginoo. Kay I believe naamang yun kay dili naman ni gingharian ang atong na-experience simbahan na ni. Unya kay balo ba mo mga igsoon nga kaning pastoral or kaning pagkapastor is an extension of the royalty atong king ba, King of Kings. Kami mo extension son murag royalty ang mga pastor. Murag naa sa ingon ana ba? Mabitaw na nga ang musunod gyud anak kay royalty man. No, mo gyud desire nga di maputol ang lineage ba, kaliwat sa mga pastor. O ingon ana. Kay royalty man extension man siya. Ingon ana ang nahitabo mga igsoon. So, kung ang yawa nasuko kang David mga igsoon nga maoy tigpatuman sa kabubuton sa Ginoo sa iya mga katawhan. Ang yawa di ba masuko sa mga pastor karon? It's the same thing. So, ang katurang mga wicked, ang katurang iya sa yawa, mauray masuko sa pastor. Putan na ninyo kagalingon. Unsa man mo sa inyong pastor, naaba mo'y kasuko, kalain, mga igsoon, nayawaan ka. Kung luwas ka. Pero kung di ka luwas, iya juga sa yawa. Mao na imong reason nga naa ka diha. Mao mito na, kinsa to nga mopasipa sa man of God. Mahiagom gyud sa bunal sa Ginoo. Mahiagom gyud kay extension magod sa royalty ang mga preachers, kana mga pinili ba chosen people. Mo na careful gyud ta pag makakuan ta pastor, careful gyud ta mga igsoon. Di man na perfect ang mga pastor. No? Way labot na mga nagpastor diha ilang gusto. Kay daghan man diha pod lahim nagtukod pod ilang simbahan kay palitan na kwarta, ikaw man ganahan ko magpastor da. Oh, adto dayon og kanang eskwelahan, i-send out ko, eskwelahan nagpada. Dapat simbahan nang magpada. Kuhag diploma, nanay diploma, start na kog church. Dili na mao. Dapat ang simbahan mo pada nimo nga naay authority. Gitagaan kag authority to start a church. Mao na gi-send out ka. Unya di sad pwede nga ang simbahan mo tawag nimo. Dapat ang Ginoo gyud ang motawag nimo. I cannot call you to go to a mission. Di ba? Ngayon tawgon pa man ta ka nga mag-mission ka nga tinawag naman tadaan naam ta diri. We are in mission already. Amen? Pero ang Ginoo na agyon ay pagpili. O ikaw, Jemar, ipadati ka dito sa manang lugar. Wa ko'y mahimo. Si Jemar mo makaibaw na. No? Si Sherwin ipada. Si Sherwin mo nakaibaw na. Di kita kabuot ana mga igsoon. Mao na siya ang karon kanang church age ba? Calling. Di ba? So mo na ito sundon. So, naay secret counsel para sa mga iya sa Ginoo. Magbantay ta ani. Ikaduha, the deceptive nature of the wicked. Grabe kayo, dili nimo mahibaw-an nga naglihok, dili nimo mahibaw-an nga nagngisi man nagatuman ngisi. Ngisi man sad. Deceptive man ang nature nila. Sa to pa, bisag nagtapad na mo, di ka kabantay, manulis na rin nimo, kabantay baka kaybaw pa kang tulisan ha. Di ba? Kung ang mga tulisan ba, naay inhanan ba nga, pag tulisan naay marka, layo pa rin, ay marka. Likay jud ka. Ang problema, di makakaybaw. Di ka kaybaw, kinsay wicked, kinsay di. May bawa na nato sa ilang aksyon o sa ilang words, fruits, sa ilang mga binuhatan. In verse 3-6, mga igsoon, giyon sa pagsulti sa Bible, ingon diri, who whet their tongue like a sword, and bend their bows to shoot their arrows even, sige gamit, bitter words. So ginamit ang mga pulong. So bantayin na, diha nimo masakpan, diha nimo mahibaw-an ang mga sinultian. Mura maong pait kaayo. Sakita paminahon, imo na nabantayan ng tawhana. Sakit man ni siya manulti. Naaman ni siya yung mga arrows. Nakabantay mo na yung mga Kristohanon nga bitter kaayo musulti. Bantay mo ana kay galamito na siya. No, galamito na. Unya tendency na anay mga secret counsel.
tendency, naapod na siya insurrection. Muna bantayan na to. Posible man na, any of us could be a possible threat. No, kay gamitonon man ta siya, kay mga anak man ta sa Ginoo. Wala pag mayawaan ka, wa na. Mo man ay pinaka-paborito niyang gamiton mga igsoon, kaning iya sa Ginoo, kay double impact. Naguba imong kinabuhi, napasakitan niya ang Ginoo. Napakgang ka, nga di ka maka-soul winning, napakgang ka sa imong misyon, daghan kayog damay. Di ba? Unya, kung ang ginikanan ingon ana, damay na mga anak. Dako kaayog score kung Scrabble pa ni. Di ba? Multiply good. May tag triple ra. Triple ra man na taman ang Scrabble. Unya ko ang anak 5, 6. Damay man to tanan kay mo negative man tog asa ka nag negative. Di ba? Ay kung ingna ka na imong secret, mahimo nag secret sa imong anak. Di yun na. Kay imo man na silang palitan secretly na akay ill feeling sa authority. So imo ginang warningan nimo anak ay sig paduol na lang ko na. Mo na tendency. Kay nga naman mahadlok man ka nga basig tuas siya mo side dito sa authority niya ikaw against. Damay gyud na. Ingon ana nakapait mga igsoon. So pila ka multiplication, pila'y multiplier. Sakit kaya na kasing-kasing sa Ginoo. Kaya linuwas man na tanan kung luwas tinuod. So naay kwanha, naay gamito nila, ilang tongue, like a sword. Ang ilang words, like an arrows. I-shoot nila, words ang gigamit. Grabe ni. Mga igsoon. In verse number 4, that they may shoot in public, secret. They may shoot in secret at the perfect. Suddenly, do they shoot at him and fear not. Grabe. Kay secretly man. So, naara dito. Naara nakita, nagtagad, og sa kwan pa, og sa simbahan pa, ga amen, ga tingali, ga encourage sa uban, mga lagat na sa Ginoo, atong tabangan si pastor, pero siya dito tig-shoot og arrow. Posible. So magbantay ta mga igsoon. Nahitabo kang David, mahitabo na karon. So if you can see Christians like this, mark them. Di gyud mo, ay gyud sugot, imo nang desisyon mga igsoon. Kay kung mo kwan ka, mo anib ka, ana nga grupo, apil ka, nga bunalanan sa Ginoo. Because they are now the enemy of the authority of the Lord. So sa dihang mo shoot na, kasagaran ra ba ang kanang mga collateral damage mao'y mapaud ba? Madamay. Mao'y mao bitoy makuan, mahiagom ug una. Ang katong pinaka-root, mao to'y una mawagtang. Mao to'y una mo escape. No, kabantay mo ng mga movies, mga igsoon, nangamatay nila mga ginsakupan. Pero ang katong ulo, tuan na, una ni sibat. Mo na problema. Kasagaran, mao ginay mahitabo mga kaigsunan. In verse number 5, the Bible says they encourage themselves in an evil matter. Look at that. They commune of laying snares privately. They say, who shall see them? Garadyo kayo. Sabi mo kibaw. Way ang kunay ha? Ana, way makakita. Unya kunay makakita. Sige ron. Bantay ka. Pilapil kay ka. Damay ka. Amo man ay kalihukan sa mga dautan to threaten those who are weak so that they will not speak of you. Kuan man na, kanang common ba na, mga hitabo sa kinabuhi.
Nga na ay mga witnesses, mga kaigsunan, mahadlok in town, di na musulti, kay nga naman, agoy, murderer raman ni akong nakitaan. Mamamatay tao raman. Di lang yun ta magsaba, kay maapil tas gubot. O may tabo po na sa simbahan. Naakay na hibawan, di yun ka musulti ni pastor, kay madamay ta ni, isugar ba aning among kauban, oy? Di na lang ta magsaba ani, oy? Mga ginamay tabo, mga kaigsunan, it's something in common. Basta wicked, there's nothing else. Moro magina. Different, kuwan lang, different places. Different scenario. Pero the same action. The same problem. Nakuha na to mga kaigsunan? So muna kung naa kay nabantayan, ani, please, put yourself away from that. Avoid, mga kaigsunan. Kay delikado kaayo. Kay sila ray mo encourage, oh? They encourage themselves in an good ba? Evil matter. So kung naay mga tao nga musulti og evil, ana ba? Against ingon ana, magbantay mo unya dili na siya authority. Because sometimes the authority will tell you, pagbantay mo kay kanin tawhana to warn the people. Di ba? Sometimes buhaton na sa mga man of God. Sometimes buhaton po na sa kanang atong gobyerno. Warning, bantay, i-flash go na ang mga pictures good. Bantay mo ani mga tawhana, dangerous. Di ba? So, may tabo sana sa church. Magbantay mo ani mga tawhana, kay kani mga tawhana na ani something wrong ani nila. So, may tabo na, pero wala sa authority mga kaigsuunan. Trying to do something like they are in authority, against the authority, that is the working of the devil. Sila nag-encourage sa ilang kagalingon. Unya, they commune of laying snares privately. Murag pauna nila ba? Pauna na to, tanaw na to. Unsa gani isulti ani, di ba mo gibuhat sa mga Pharisees kang Christ? Tagaan nilang senaryo, pangutan-o nila, but deep inside their heart, na sila bad or evil intention. Nga kung mabitik nila si Christ, ilan na dayo mapin down. Ang nakanindot, kay nabasa ni Christ, ang ilang kasing-kasing. Are you listening? Kami mga pastor, dili tuod may kabasa sa inyong kasing-kasing, but God could give us wisdom that we may know, mga kaigsunan. Ang dilag yun, i-allow sa Ginoo nga i-kwan ka, kanang i-excommunicate. Diba? Palayason ka. Get out of the church. Bawra ginay wa gihatag sa Ginoo namong authority mga igsoon. Kung naman gani uban simbahan lang nga mo palayas og membro, apsag din na sila. Pero rest assured mo, you're safe here. Di mo palayason, hantod ma-destroy mo. Diba? It is not me, it is not my responsibility to destroy the wicked. But it is my responsibility to warn the righteous. Amen? And to warn also the wicked that there is punishment kung magpabilin kang wicked. So deceptive kayo ang nature. Mo nga delikado kayo ikauban, kay nga naman, usa ka adlaw, i-drop sad ka ana. Kay deceptive man. Mo na may tabo mga kaigsunan, makita na to commonly nga hard killer. Unya, suki ba suki? Nakay papatay. Pagkahuman, daghan naman siya nahibawan. Unsay buhaton atong iyang sigihag, mo na sa to iyang ipatrabaho. Daghanag nahibawan, ipapatay na. Di ba? Mo na may tabo. So, it could also happen in the church. Dita kay delikado atong kinabuhi ani. Maghilom kita, wag sa bahay gyud. Pero di man na matago sa Ginoo gud. Amen. Di na matago sa Ginoo mga kaigsunan. And the Lord will never stop rebuking. Di na. So, in verse number 6, the Bible says, they search out iniquities. Tanawa, napana sila'y searcher. Tingita, pangitay, kung sa'y may kaagian ni tawhana. Tanawa, kung sa'y kuwan ani. Ipanglista na diya. Mga bala ni nato, bala.
Nagtigong pagbala. They search out iniquities. They accomplish a diligent search. Wow. Both the inward thoughts of every one of them and the heart is deep. Grabe kayo silang listahan, mga igsuon, sa mga sayop aning tawhana. Ato ning ipangkuan. Ato ning kuanin nato, strength ni nato. O karon, unsa may gingon si Ginoo bahin ana? Maglinabayay batag sayop? Di ta mahuman. Kaya nga naman, ikaw ang naglabay og sayop ngadto sa nasayop, napog kay sayop. So, labayan pug ka, maglinabayan ng tag sayop, never ending. O tanawa sa nitabo sa atong nasod, ang mga nagukod karon, gigukod na pod. O sunod na pod pakli sa higayon, maano pa doon. Why katapusan? Nga naman, everybody commits mistake. Pero sa may mando sa Ginoo kabayan sa mistakes. Admit your mistakes. Ang katong nasaypan, forgive. Inigpangay pasaylo. So, harmonious kayong kinabuhi. Sa pamilya, i-apply na to mga kaigsunan. Panlitan na isayop. Naman yun isayop. Nabay possible nga masayop sa inyong balay? Na ba? O niya, giaway ninyo? O niya, wala ninyo tinggi? O niya, inyong gisinggitan, inyong kasabag tamas ginawa? O niya, o siya nitabo? Nasulbad ang problema? Masipyat man gyud mga igsoon. Posible dili ikaw ang nasipyat anang panahon na. Ang katong nasipyat, kinahanglan isgutan ninyo ang sipyat. Sipyat naman yun na. Ato isgutan ang sipyat. Sama na ito na pag-solve. Kaya ang kontra ninyo, dili kamo. Ang atong kontra kita, always remember that. Hantod nga ikaw masuko pa, pildi ka. Hantod ba? Hantod nga ikaw maapektuhan ka sa mga panghitabo, maglagot ka, ikaw may grabe mga saba. Mga kaigsunan, pildi ka permi. Kay wa nimo na pildi ang imong kaaway. Our enemy is us. Muna na buhatan ka og dili maayo mga kaigsunan. Naglagot ka, agoy, nanapog ka ay patay. Patyon din mo imong self. Ay lagot-lagot diha. In every problem, there must be a solution. Amen? There must be a solution. So look for that solution. Kaya nga naman, paninak kita, kauban mata sa church. Sa musugot sa dili kita gabutang nato diri. It is God's will nga naata nagkauban ta. And with the same purpose and the same mission. Are you listening? So kung mahitabo nga magka-divide ta, lain-lain ang atong gisunod mga kaigsunan, so that is a problem. How could we solve that? Sama na ito na pag-solve. Simple kaayo. Sama sa pagsulbad sa panimalay. Kinsa may authority sa balay, maminaw ta. Are you listening? Nga naman, kung di ta kahibaw musulbad og problema mga igsoon, why masulbad? O preyane. Ang sugo sa Ginoo tabangan nato mga pobre. Unya apil man sa kang pobre. How can you help the poor? So how to solve that problem? Do you have any idea? How to solve that problem in a biblical way? How to solve it? Wa mo idea? Ay iagi na tong kaluwasan. Before ka makashare sa kaluwasan sa usa ka tawo, unsa man dapat ikaw? Luwas. How can you help the poor when you are also poor? It's the same story. Physical lang na. How can you help the poor kung ikaw mismo way gikaon? You need to defeat your problem first so that you will not bring your problem to the person that also has a problem. Di ba? Diha mo gipugnan sa yawa that you will not be able to rescue. No na, ninyo mga igsoon,
Di gyud mo sugo ang Ginoo sa mga unbelievers to preach the gospel. Because they are not saved. They are not qualified. Pero sa dihang naluwas na mga kaigsunan, now you are qualified to bring the gospel to the lost because you are already saved. O karon, ang sugo sa Ginoo nato, tabangan ang mga kabus. Kaya mo anong mo? Tawag kabus. Ako nakabsan masag ko anang butanga. Apa na di ka makabsan, dapat maangkon na nimo. So may mga pamaagi sa Ginoo para maangkon na nimo, mauna imong i-learn. Kay diha ka gipapahawa sa yawa, ang ayaw nag-ikaton kay matuman nimo ang sugo sa Ginoo. Diha ka niya gi-prevent. Di ba? O tanawa, gano'n nagkalisod mo, di mo tithes, di mo offering. Para ninyo, kung ana siya, si pastor ay mabulahan, ana, naunsa ka, ang Bible nagsugo, ana, niya ako rin mabulahan. Nga hasta ko mutuman ko, ana, kay gusto ko mabulahan. Dili man madato ang pastor tungod sa inyong offering. Madato ang pastor tungod kay nag-offering ang pastor. Pariharata mga kaigsunan og pamaagi sa pag-asinso. The same nga gitudlo sa Ginoo. Kaya di naman exempted ang mga pastor sa giving. Kasagaran gani sa mga kasimbahanan, mas dako giving ang pastor. Kaya nga naman, wa may hunong ang tabang sa pastor, mo may dagalanan, nasayop man yung unahuna sa ubang mga membro. Di ba? Pag naay, tanaw mo sa ubang kasimbahanan, dagan si atos pastor. Kito dito, ato tanang upiring, kuha ato dito. Mao na nakapaut-ut sa imuhang kanang kinabuhi. Di ba? Kay gusto nimo i-manipulate kung unsay right, himuon nimo nga wrong. Mao na dili nato mabuhat ang angay tungod kay daata sa sayop nga posisyon. Mao na tingali kamo wa gyud may kuan, wa gyud may unang-una nga tabang pobre nga pobre ko. Unya sa may gibuhat na nimo para mapildi mo ka pobre. Napa may plano manabang? Unsa na may gibuhat ninyo anang pagpildi ninyo ana inyong sitwasyon karon? Nga maura man sa nakita nako, maura man gihapon inyong gibuhat sa inyong kinabuhi. Malipay na mo makainig ka mo ginagmay. Survival. Kung dili ka makahit mga igsoon, at least 5,000 a day, di jud ka rescue. Di jud ka rescue. I'm sorry to tell you, you cannot rescue. Pasalamat ka, luwas ka. Pero tanawa, maglisod kag pamunga. Labi na ga-focus gyud ta anang bearing fruit mga igsoon. Maglisod kag bunga kay ngano man ang nabisihan nimo ang pagbuhi man nimo sa imong kaugalingon. Wala naman kay una-huna ngadto sa pagtabang sa uban. So mao na ang yawa, deceptive kayo iyang nature, hasta ka mailad ka. Kay ngano man gisugo ka. So man nato pagbuhat na unsa biya ta wa man tay gamit. O wa man ka kay gamit, nakibaw na kasi imong problema. So, pangita gamit. Di ba? Ang problema na ito, mga kaigsunan, spoon feed ta. Di ta ka mo mangita sa atong kaugalingon. Di ba? Di ta resourceful. Bisag tudluan na, klaro kayo ang guidance, kung naalagi na, niya, wa man ta. May na sila, kay naaman, kita wa man. Ano mangita po kag unsa to na nila para mabuhat kay nga nabuhat nila para mabuhat sa nimo. Di ba? Ingon ana na mga igsoon, naa ka sa lugar, gibutang ka sa Ginoo nga mensahidor. So unsa man imong gikinahanglan? Mensahe. Asa man ang gikan na mensahe? Sa pulong sa Ginoo, sa Biblia. Ngon di makakatuon. Ngon di makakawali.
Pero di magkaka-share diha kung unsay naa sa pulong sa Ginoo. Imo man ang trabaho. Mao sad na tabang sa mga pobre. Tanaw mo may kwarta. Di una ka nagsulbad ng imuhang bulsa. Kung buslot na tahiya, kay bisan saon nimo nagsud, kabantay mo bisig pilay maangkon nimo mahurot. Ngano man buslot ka. Daghan kay kag exit. Nindot kay ni itong kinabuhi mga kaigsunan kung insakto lang yun ni ato ang panghuna-huna. Na ay wicked, but don't be the wicked. Let the wicked persecute us. Let the wicked be our enemy. But never you become the wicked. Di ba? Ayog sugot nga naka sa deceptive way. Kay deceptive ka, yun yung paagi sa kanang wicked mga kaigsunan. Nalimad ka na, ang ilang intention is to destroy, so mangita sila og iniquities sa usa ka tawo. Mao ilang isgutan pirmi ang mga sayop. Unya, diligent pa gyud sila sa pag-search. Kung nahimo pa lang sila hinuon diligent unta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, dili pa lang mag-search. Di nindot kay dagan sa kinabuhi. Yun sa oman, ibaw ikon, unsa man kamantay mo lagi mga tao, kusog kay mangutanag matters sa kinabuhi sa mga tao. Di ba? Will inform kita sa mga palibot na to ba? Ayaw mo pangingunan na. Kung naay mga problema sa uban mga tao, kuhan kay ka, fully aware. Kamupod, kung na may mga problema, ang pastor mo inyong angay doolon. Inyong pahibawon kay para maampo ka. Sagunsa pa na inyong problema, mga igsoon. Relationship, finances. Ay, lang ganang pastor. Ano kita sa pastor kay di na mo hatag sa pastor kay kitudluan na magudta. Mao na problema nimo. Are you listening? Wala, ayaw magsugot mga igsoon nga ang yawa, masakay ka sa iyahang plano. Deceptive. Secretly. No? Nya na sila diligence. Grabe. Nya, ako nito rin, and the heart is deep. Unlimited. Kaya kayo nilang mo store og information. Unlimited ang ilang gigabytes. Lastly, the punishment of God to the wicked. Naman dyan kitapusan ng kadautan. In verse number 7 to verse number 10, the Bible says, "But God shall shoot at them with an arrow. Suddenly shall they be wounded." So makita ninyo nga kanang mga tao nga naay wicked intention sa laing tao, makita ninyo wounded sila. Kaya mo sila kalipay yun. Samdan ang ilang kinabuhi, ilang kasing-kasing. In verse number 8, "So they shall make their own tongue to fall upon themselves. All that see them shall flee away." Nabali. No? Moabot ang panahon, nga mulihok na ang Ginoo, sila na'y maunay mga kaigsunan sa ilang mga pulong, makitaan sa mga tao nga ma-aware na sila. O palayo na, likado dahil ni siya. Mo na mahitabo. So, Bible man ni nag-ingon, mahitabo gini siya. They shall make their own tongue to fall upon themselves. Maunay sila. Kung unsa ilang mga giistorya nga bati ngadto sa uban mabalik sa ilaha. So sila ray maunay sa ilang mga arrows. Unya palayan na dayon sila. In verse number 9, "And all men shall fear and shall declare the work of God, for they shall wisely consider of His doing." Kuyaw din ang Ginoo kontra hunoy. Diba? Kuyaw din ang kontrata sa authority sa Ginoo. So pag nakatilaw na sila sa kapait, kapingta sa pagbunan sa Ginoo, palayo na sila, palayo na taanin niya, "Uy, kay madamay man ta." Ang problema di kabantay. Mo'y gipasahan sa baton. Ingon na mga igsoon.
Mo na ikaw na hinuon mo hinahimong head of the problem. Kaya nga naman, wa magkaka-realize. So makita sa yawa, potential. Mo man gamit sa yawa, mo na buhaton niya, makita siya potential na mga linuwas sa Ginoo nga pwede niyang gamiton because wa ka kasurrender sa imuhang worldly character. Mo bitaw ang unang gyud gisugo sa Ginoo, mortify the deeds of the flesh. Kay mauna ang stronghold sa yawa sa atong kinabuhi. Unya kay wa man kay give up ana, wa man mo na pamatya, imo man ang gipangga hinuon. Kay para nimo murag feeling nimo superior ka sa uban kung naa ka ana. Dili oy. Superior ka mga igsoon sa mata sa yawa, you are potential. Di ba? Nya musugot ta kung linuwas ta mga igsoon nga yawa mo gamit na to. Musugot mo ana. Hatod ka no sa ano yung kaya. Dapat di yun na musugot ana. Kaya di man na maoy reason nga nung naata sa church. Ang reason nga nung naata sa church, kay giluwas ta si Ginoo, gi-purchase ta niya, gi-investan ta siyang kinabuhi, ug karon ningon ang Ginoo, iwali ang ebanghelyo. Mao gina gyud. So unsa may gisigi og challenge ug encourage sa man of God sa mga katawan sa Ginoo? Di ba mo na? Iwali ang ebanghelyo. So kinsa may dapat mo against ana? Ang yawa na. Di ba? Nga mayon din, di man ko against ana, pastor. Pero di ka with. You are not for. If you are not for, you are against. Di naman ko'y akong pamaagi pod. Unya, unsa man ni nato? Ato ni tunga-tungaon ang lawas. Usa man ni kalawas. Di ba? How can the force be victorious kung dili mo tuman ang mga sundalo? Di ba, dako kayo ng kaso sa mga sundalo kung di sila mo tuman sa direct command. Insubordination. No? Unsay court martial ka. Bisan pa og nahimo kang successful, ni disobey ka sa direct command, kaso gyapon na sa sundalo. Bisan pag naka-rescue ka, o ikaw may hinungdan nakadaog mo. Pero wa ka nituman sa imong commander. Oh. Isumbong dahil ka sa imong commander dito, wa ni nituman. Kay dangerous man na. Maybe nahimo ka successful karon. But in the future, kung mahimo na siyang kanang practice, unsa na malay kapuslanan sa mga commander? Nakasabot mo mga ison? So, diri sa simbahan, na pastor, gituyo na sa Ginoo. Para i-guide ang mga katawan sa Ginoo. So that we could do the same. We could be in the same kanang mission. We could be in the same way nga sa pagpangalaga, dili tatibulaag. Mo na reason. Di ba? So, wala kay lain paminahon kung dili ang man of God kay siya may gisugo sa Ginoo. Kay mahagbong ka aning mga deceptive mga ison nga sinugo sa yawa. Alright? So, in verse number 10, the Bible says, "The righteous shall be glad in the Lord and shall trust in Him, and all the upright in heart shall glory." So, sa may tabo atong nisunod sa counsel sa wicked, dili ka experience aning verse 10. Unya sayang kaayo kay linuwas na gud ta. Kung tinuod ta luwas. Nya luwas mo kata ningon mo ganina. Amen. Tinuod gyud ta luwas. Di ayaw na. Do not allow the devil to use you. Di ba? So kung naintriguhan kag daghan kayong araw diha, iuli na niya o ilabay na mga igsoon, iadto na sumbong na sa Ginoo. Oh Lord, na ay ang yawa og gitagaan kong daghang araw, mga sipyat ni sa akong mga kaubanan sa simbahan nga akong gitigom. Kay mo man imong i-research tanang mga tao sa simbahan kay bawo ka sa ilang mga sayop. Kay ngano man, mo na imong mga weapon nga imong gamiton ba? Oh,
Kuhan kay, sumbong kang pastor. Hilom na lang taon. Hindi sabak kay, sumbong tahan ni pastor. Ato na ilabay na nga tos Ginoo kay ang yawa mo'y nagsugo ni mo na. We are not here to destroy our brothers and sisters. We are here to strengthen each other, not to weaken one another. Are you listening? Dili ta, bisan na lang ka na musulti ta o ka ng mga sakit nga mga pulong ba sa atong igsuon sa pagtuo. Gidili na sa Ginoo. Kay dili man na siya maka-edify. Di ba? Imo sa sultian ka na, okay, maning prank ka ta, pero nga naman ikaw buguan ni mo, brad. Edifying ba na? Dapat wala ta na mga kaigsunan. And if there is doubt in our mind towards another Christian, clarify it before spreading it. Kay mao na ang kalihukan sa yawa, mga igsoon. So, ang imo mapasahan, ana, mahadlok pod mo kuan, ipasal pod dito, ingon ana, mahadlok mo clarify, mukatag na niya, false information di ay. Pagkalisura, ana, hipusog balik sayop dito, brad. Asa man to akong gihatag ni mo, brad? Di naman na mabalik. Mo-spread naman na. Di ba? So, dapat, pag naakay na ibawan direct, ikaw mismo nakakita, classified information. Adto ra ni sa authority nako pwedeng ihatod. Di na nimo i-spread kay classified information. Kanon, ikaw gitagaan kag information sa imong igsuon sa pagtuo, imo ra pangutanon. First hand baka ani nakahibaw, brad? Yun na di giingnan ko ni kuan. Ay lako pasahi ana, brad. Ay dawat. Mansum dawat mo sa dayon mo. Mo brad. Kisa magigo ni mo ani. Umbo, kasaligan na. Kasaligan na. Kung kasaligan na sa authority na niya gihatag, dili sa imuha. Tapi kasabot mo, ang mga tao, mga kaigsunan nga, dili mo diritso og hatod sa mga matters, nga, tanaw na to, problem na siya, nga dili mo diritso sa authority, na ay problema. Hindi mo na sa kasulban. O dili sa simbahan, kinsa may makahatag og judgment, mga igsoon, para masulbad, matuldukan na to. Kamo ba? Pastor. Pero pila na kabuk matters, dili nga kamukamo ra diya. Okay ba? Diba? Mabito na, nagbuhat na tagbalaod, mga kaigsunan, basta na kayo madunggan, nalang kayo madunggan, ipatawag na ko. Magpatawag na taron. Nga dili lang kay kuan, tanang involved, tanang nga na-mention. Para ato sulbaron ritso. Di ba kay, mo man na i-contain na to ba para ang kayo, di mo katag. Ikusog kayong hangin sa gawas. Katag mo gina. So man na, delikado kayo mga igsoon. The wicked is present everywhere. Is present outside? Is the wicked present in the church? Yes. We need deliverance. Even, nabiktima na ka nga ikaw na nahimong wicked. More so, you need deliverance. Di ba? Kinanglan yun ta ma-deliver ta aning mga igsoon kaning wickedness. Kay, once in a while, mutungag yun na sa atong kinabuhi. And it is our responsibility to take care sa atong kaugalingon, sa atong mga kaigsuonan, para ang wickedness dili makapenetrate. Dili makastay. Kay mao na pugna niya ang sugo sa Ginoo nato. So kabantay mo, pagluya ang church mga kaigsuonan, naagyo na wickedness. Naay wickedness. Walay fruit, naay wickedness. Walay obedience, naay wickedness. Naay problema. So kung unsa man ang mga wickedness na hatod yun na, adto ta ni Pastor Ditso. So sa una, naay mga muduol nako. Sige lang, ato lang ng tagaag chance. Ingon na. Pero karon wala na mga igsoon. Ato gyud ipatawag gyud. Basta na ay rumors, issues,
ato yun ang sulbaron diretso. Kaya nga naman, maunay stronghold sa yawa, nga mawiris-wiris niya ang buluhaton sa Ginoo. Are you with this? So inaot pa nga, dili na to tugutan ang yawa, ison nga mo'y mo patunga na to. It should be God. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, Lord, for this morning. Thank you for the lesson that you allowed us to learn sa Psalm 64. Salamat kay Lord sa gibuhat ni David nga sa kadaghan nga mga nagplanog dautan secretly sa iyang kinabuhi, Lord. Uprising against the authority that you have given to him. Wala siya nagpadala apan siya nagduol siya nimo, Lord, para masolve ang iyang problema. So sama sad sa among kinabuhi karon, tuguti amahan nga ikaw ang among hatdan sa among mga suliran, ug tuguti, Lord, nga ang imo mga katawhan makatultol gyud sa ilang authority, that it is the authority that you have given to this church, O Lord, nga mao'y ilang safety net para ang yawa dili maka-penetrate sa ilang kinabuhi. Salamat kay Lord sa imuhang pag-instruct namo today, and I pray, Lord, that whatever problems na mo come up sa among taliwala, tuguti, Lord, nga dili namo i-allow nga ma-destroy ang amo ang pagka-servant. And I pray, dear God, that the mission must continue in spite of all the problems that we face in our life. Thank you, Lord, for this opportunity. Salamat sad nga gi-allow minimo nga mogamit pa sa among kinabuhi, and help us, O God, na dili na mo i-wasted ang among time aning kalibutan na. Because for sure, one day, imo naming kuwaon, imo naming dadon sa imong gingharian, ug wala na ipagpangalagad pang mahitabo sa among kinabuhi. So, this is our opportunity to serve you, O Lord. So, please help us not to waste our time sa among personal lang mga pagtrabaho sa kinabuhi, kundili tuguti, Lord, nga ang imong buluhaton, among matrabaho gyud para iniguli na mo sa imong gingharian, daghan ming madala nga mga kalag. Salamat kay Lord sa prayer request sad nga among nag-gather today. I pray that you will bless each and every one, O God, as we utter this request, that our heart should be clear nga makadungog jud ka sa among mga prayers. Thank you, Lord, once again. Glory and honor, we give it back to you, O God, in Jesus' name. Amen.